Noong taong 1760, ang mayamang pamilyang Collins ay umalis mula sa Liverpool, England, at nanirahan sa baybayin ng Maine. Doon nila itinayo ang isang daungan ng isda at pinangalanan itong Collinsport, dahilan ng kanilang yaman at pangalan. Lumipas ang mga taon, lumaki ang anak na si Barnabas bilang isang makisig at mayamang ginoo. Pero nag-umpisa ang trahedya nang mahulog siya sa relasyon sa kanilang katulong na si Angelique, isang mangkukulam. Nang sabihin ni Barnabas na hindi niya ito mahal, nagbanta si Angelique. Pinatay niya ang mga magulang ni Barnabas, isinumpo ang pamilya, at nang umibig si Barnabas sa dalagang si Josette, ginamit ni Angelique ang kanyang kapangyarihan upang magpakamatay ito sa bangin. Sa sobrang lungkot, tumalon din si Barnabas, ngunit hindi siya namatay. Sa halip, isinumpo siyang maging bampira magpakailanman. Pinamunuan ni Angelique ang mga tao upang siya ay mahuli, ikanadina sa kabaong, at ibinaon ng buhay habang sinumpa ang kanyang angkan. Halos 2 siglo ang lumipas. Taong 1972, isang grupo ng mga manggagawa ang hindi sinasadyang nakahukay sa kabaong ni Barnabas. Gutom na gutom, agad niyang inatake ang mga ito at pagkatapos ay bumalik sa lumang tahanan, ang Collinwood Manor. Doon ay nakilala niya ang mga inapo ng pamilya. Ang mahigpit na pinuno na si Elizabeth. Ang irresponsibleng kapatid niyang si Roger, si Caroline, anak ni Elizabeth na rebelde, si David, anak ni Roger, ang psychiatrist ng pamilya na si Dr. Hoffman, ang katiwala na si Willie, at ang bagong guro, si Victoria. Laking gulat ni Barnabas nang makitang hawig na hawig si Victoria kay Josette, ang kanyang minahal noong nakaraan. Upang patunayan ang kanyang pagkakakilanlan, ipinakita niya kay Elizabeth ang tagong kayamanan sa likod ng fireplace. Naniniwala siya at pinayagang manatili si Barnabas, basta't hindi niya ipapakita ang kanyang tunay na katauhan. Nagpakilalang malayong pinsan mula England, sinimulan niyang buhayin muli ang negosyo at pangalan ng pamilya. Habang muling itinataas ni Barnabas ang pangingisda ng pamilya, natuklasan niyang buhay pa rin si Angelique at ngayoy matagumpay na may-ari ng katunggaling kumpanya, ang Angel Bay. Sinubukan nitong muling akitin si Barnabas, pero tinanggihan siya. Ang puso niya ay para lamang kay Victoria. Upang makuha muli ang tiwala ng bayan, nagdaos si Barnabas ng engranding salo-salo sa Collinwood, natampok pa si Alice Cooper. Doon, nagbukas ng damdamin si Victoria at ikinwento ang kanyang mapait na nakaraan kung paanong ipinasok siya sa asylum dahil sinabi niyang nakikita niya ang multo ni Josette. Napalapit sila sa isa't isa, naghalikan, at unti-unting nahulog ang kanilang damdamin. Ngunit lihim itong napanood ni Angelique, na lalong nag-alab sa galit. Samantala, natuklasan ni Dr. Hoffman ang sikreto ni Barnabas. Sa halip na tulungan siya, ginamit niya ito at tinangkang gawing walang kamatayan ang sarili gamit ang dugo ni Barnabas. Nang malaman ang kanyang pagtataksil, pinatay siya ni Barnabas at itinapon ang bangkay sa dagat. Hindi nagtagal, nahuli ni Barnabas si Roger na naghahanap ng kayamanan. Binigyan niya ito ng pagpipilian maging mabuting ama kay David o umalis. Pinili ni Roger ang umalis, dahilan ng matinding sakit para sa anak. Di nagtagal, nasunog si Barnabas sa liwanag ng araw nang iligtas niya si David mula sa aksidente. Tuluyan nang nalaman ng mga bata at ni Victoria ang kanyang totoong katauhan. Muling kumilos si Angelique, pinilit niya si Barnabas na umamin sa pagpatay kay Julia, ikinulong muli sa kabaong, at sinunog ang pabrika ng pamilya. Pinalabas niyang kriminal si Barnabas, kaya't muling nag-alsa ang mga taga-bayan laban sa pamilya. Ngunit nailigtas si Barnabas ng batang si David. Bumalik sila sa Collinwood upang harapin si Angelique, na noon ay pinangungunahan ang mga tao laban sa pamilya. Sa harap ng lahat, ibinunyag ni Barnabas ang totoong anyo ni Angelique. Sa galit, sinunog nito ang mansyon at ipinahayag ang kanyang mga kasalanan pati ang pagbabagong anyo kay Caroline bilang isang werewolf at ang pagpatay sa ina ni David. Nagkaroon ng matinding labanan sa nasusunog na mansyon. Lumitaw ang multo ng ina ni David at naglabas ng nakabibinging sigaw na nagtapon kay Angelique sa chandelier. Sa kanyang huling sandali,
inabot ni Angelique ang sariling puso kay Barnabas, ngunit tinanggihan niya ito. Nabasag ang puso at tuluyang namatay ang mangkukulam. Ngunit bago matapos ang sumpa, nabighani ni Angelique si Victoria at pinilit siyang tumalon sa bangin kung saan namatay si Josette. Humabol si Barnabas upang pigilan siya, ngunit nagpumilit si Victoria nais niyang sumama kay Barnabas kahit sa kamatayan. Tumalon siya, at walang ibang paraan si Barnabas kundi kagatin siya upang mailigtas. Sa ilalim ng bangin, nagising si Victoria bilang isang bampira. Sa kabila ng sumpa, nagyakapan sila ni Barnabas sa mga alon ng dagat. At sa huling tagpo, ipinakita sa ilalim ng karagatan ang bangkay ni Dr. Hoffman na muling damilat, tanda ng kanyang pagbabalik. Dito nagwawakas ang ating recap sa pelikulang ito. Maraming salamat sa panunood. Para sa mas marami pang movie recaps, huwag kalimutang mag-subscribe at samahan akong muling balikan ang mga susunod na pelikula.